Sila'y nagdaragdag at nagbabawas ng salita, sapagkat sariling daan nila kanilang ginagawa. Sila'y nag-anyo lamang na mayroong kabanalan, kapangyarihan nito ay kanilang tinanggihan, sapagkat sila ay lumayo sa orihinal na salita. Ayaw nilang mabuhay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sila'y gumagawa kanya-kanyang relihiyon. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kalooban niya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita, at siya'y sambahin.
Hey, test. Hey, test, hey. Isa. 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 Isa pa. Isa pa. Hey, test, hey, hey.
Isa na yung stand ko na isa. Umababa. Hey, hey. Ating basahin ang ating text sa gabing ito. Hey, test, hey. Nabati ko kayo muli sa pangalan ng Kristo Jesus at sa gabing ito at paumanin sa mga sound system at medyo maingay dahil nagpipillback siya dahil sa spot lang aming ginamit. Ang tawag doon? Hotspot. Sa dalawang cellphone. Nabusan ng load ay yung wifi namin pala ay nagamit kasi namin budget sa fellowship at hindi kami nakabayad sa wifi. Hantay pang provision ng Panginoon makabayad. Data lang gamit namin ngayon, sana hindi maputol. Pipili pa. Ating basahin ang ating text sa gabing ito. Hey, hey, test, hey. Dito sa may Ezekiel 3:19. Ezekiel 3:19. Kasi sinasabi rito, subalit pag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo na iyon pananagutan. At connecting verse natin gagamitin sa ating pag-usapan sa gabing ito, dito sa Exodus 32:25-26. At ang sinasabi rito, nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao at pinabayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, Sino man sa inyo na pumanig sa Panginoon lumapit sa akin at pagtipon sa kanya at lahat ng mga lebeta. Sa connecting verse, last verse, John 10:14, sabi rito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ako ng sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. At meron pa pala isa, John 8:47, ang sa Diyos ay makikinig sa salita ng Diyos dahil dito hindi nyo dininig sapagkat hindi kayo sa Diyos. At ang topic dito, ang ating pag-usapan ay continuation ng topic na ang babala
ang huling babala bago ang matinding paglipol, sa part 6 na tayo. At meron tayong subtitle na kinuha natin sa Exodus 32:25 na pinamagatang sino man sa inyo na pumanig sa Panginoon ay lumapit sa akin. Ito ang ating subtitle natin ngayong gabi. Tayo muna manalangin sa gabi ito. Dakilang Diyos, minsan pa Panginoon Ama, narito muli kayo ngayon sa gabi ito, Panginoon Ama. Lord, nagtipon-tipon sa inyong dakilang pangalan sa inyong mga salita, Panginoon Ama. Kayo nagsabi, 2 o 3 nagtipon sa inyong pangalan na riyan kayo sa aming kaligitnaan, Panginoon Ama. Lord God, sama mo kayo muli, Panginoon Ama, kayo muli magbuka ng aking bibig, Panginoon, sa inyong hinanda, Panginoon, na usapin o inyong salita sa gabing ito, Panginoon. Lord God, itago niyo lamang ako sa inyong likuran, patid niyo na wala akong magawa sa aking sarili. Wala akong magawa sa aking sarili kung wala kayo, Panginoon. Panginoon, kayo maglahad ng iyong sariling salita na inanda at binigay, Panginoon. Tago niyo lamang ako sa inyong likuran, Panginoon. Basahan lamang ako sa inyong harapan, Panginoon. Lord, kayo maghayag nito, Panginoon. Lord, ganun din po mga sound system, Panginoon. Signal, Panginoon. Lord, at alam namin na data lang ito, Panginoon. Nawa matapos po ang inyong mensahe, Panginoon, bago po mawala ng signal, Panginoon. Lord God, at kami rin dinadalangin namin, Panginoon, na kung saan bago mag-Sunday, Panginoon. Lord, bigyan mo kayo, Panginoon, ng tawag doon, katugunan, financial, Panginoon, upang mabayaran namin ng wifi, Panginoon, upang ma-connect muli, Panginoon, na gamit sa inyong kalwalhatian. Lord God, at kung may layon pa kayo, Panginoon, Lord God, at mga bagay nito, Panginoon, sa inyong kalamang dinadalangin, sa inyong matamis na pangalan, Panginoon Kristo Jesus. Amen at amen. I-feedback siya kasi dahil sa dumadaan yung signal sa isang cellphone tsaka rito dahil sa spot. Pray niyo ako, nawa ang Diyos ang mag-control. Ayan nga, ang ating title ay part 6, sa ika-6 na yugto na tayo. Ang huling babala bago ang matinding paglipol, na pinamagatang subtitle, sino man sa inyo na pumanig sa Panginoon ay lumapit sa akin. Ito ang ating titulo ngayong gabi. Sino man sa inyo pumanig sa Panginoon ay lumapit sa akin. No? Ito yung subtitle natin gabing ito. At tatawag doon at simulan natin ulit sa Ezekiel 3:19 ang ating pag-uusapan hanggang sa mabaybay natin lahat ng pagtagpi ng kanyang mga salita hanggang sa dulo, nawa ito matapos. Pag-pray niyo ako, nawa hindi magloko yung mga sound. Hindi over na ulam rin. Okay, Ezekiel 3:19, sabi rito, subalit kapag binigyan mo sila na nakadisturb na rin. Disconnect kasi yung wifi namin, hindi kami nakabayad ng 21. Nagamit namin ng budget sa fellowship. Ezekiel 3:19, sabi rito, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan
Mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, no? At alam natin at sabi ng Biblia, pag tinanggihan ang salita ng Diyos at bibigyan sila ng tabing, kagaya ng topic natin nakaraang gawain, lalagyan ng tabing ang kanilang tenga at di na sila makakarinig pa. Marami nakipagtalo tungkol sa marka ng hayop na hindi raw, na wala raw kinalaman ang tawag doon, ang mga nagaganap sa huling panahon ito, kagaya isa na doon ang bakulaw, mga bagay na yon na mayroon naman sinabi ang propeta na chip sa kanilang balikat, di na nakita pag-unay-unay, dahil nakikita lang nila ang chip sa kanilang balikat, di na nakikita ang mga paano ito magaganap at paano ito hantong sa ganun, no? At paragi nilang pinagtatanggol ang marka ng Diyos at marka ng hayop na espiritual lang, na hindi nila pinapaniwalaan na magiging batas ito sa dulo ng panahon. At alam natin na sa dulo na tayo ng panahon, no? At palagi nilang dahil na nasusukol sila tungkol sa marka ng hayop, sa mga sa realidad ng marka ng hayop o sa naging batas ito sa ganong sistema, no? At hindi nila nalalaman sa kanilang pagtanggi sa salita, at kahit paunawa sa kanila, at kahit anong paulit-ulit sa kanila ibigay ang mga quote na to, no? Ilagay sa messenger nila, sa mga bumabatikos, ilagay sa wall, sa Facebook o sa mga bagay na yan, no? Upang at bulay-bulayin nila kung ano bang pinapatukoy ng propeta nung Sunday, at iniisa-isa na yan, no? At pinagtibay yan sa pamamagitan ng realidad na nangyari at isang testimony na ginawa natin noong nakarang linggo para makita nyo na kung saan, paano ito nagsimula at paano nasasabi na mayroon itong kaganapan sa huling panahon na naging batas ito, at anong kinalaman at sino ang nasa likod nito, no? Mas pinapagtanggol pa nila yung Papa sa Roma na may akda nito kaysa sa ama natin ang sa langit na tawag doon na nangungusap sa propeta. Siyang propeta pinapaniwalaan, siya rin propetang salita ng Diyos tinatanggihan nila, no? Naguguluhan ako sa kanila, kaya nauulit lang sa panahon ng ni Jesus, ang mga Pariseo ay tinanggihan ang Misaya, sariling bayan pa naman ni Jesus. Di ba ang anti-message, sariling bayan? Tingnan mo yung mga nasa labas din, mga denomination na niniwala na ang bakulaw ay bahagi ng marka ng hayop. Tingnan mo yung mga end time, sila pa yung sariling bayan ng Diyos, ayan pang tumanggi. Tingnan mo yung pinagagawa nila. Diyan makikita, nauulit lang ang panahon, no? Marami nagsipasok, tinawag, hindi sila umabot sa pagkahirang. Ang pagkahirang kasi yung walang bahid ng karumihan. Yung pagkahirang kasi walang spot of wrinkle, no? Ayun ang pagkahirang, yung dinatnan mismo ng salita talaga. Kasi hindi pwedeng tatawagin ka lang ng nobya rito pero wala naman talagang dumating sa yung salita. Hindi yung grupo, wag niyong gagawing grupo, nagiging denomination na naman kayo, no? Ginagawa na naman nilang grupong nobya-nobya. Ayan ang ayaw ng propeta at ayaw ng Panginoon, no? Pag dumating isang salita o tatawagin na isang ganito, tatawagin silang Pentecostal. Pag dumating isang salita, tatawagin silang Baptist. Pag dumating isang salita, tatawagin silang ganito, Presbyterian. Tawagin silang ganito hanggang dumating ang anti-message, tinawag silang nobya, tapos nagiging grupo lang. Pero yung espiritu naman, organisasyon. Hindi ganun, no? Kung sinabi ng mensahe, sinabi ng salita, paniwalaan, di yan tinatanggihan, no? Iwas ng iwas kayo sa marka ng hayop. Pero yung kahit mayroon ng katibayan, di pa rin kayo niniwala, hindi nyo ba alam marka yun? Pagtanggi sa salita. Kayo na mismo nagpapakita Gusto nyo sa pagtanggi ng salita ay marka ng hayop? Ginawa nyo na. Tapos na. Ginawa nyo na. Ay wala na kayo dapat irason pa, no? Kaya nga sabi ng propeta, lumabas na kayo habang may pagkakataon lumabas. Binibigyan naman kayo pagkakataon lumabas, no? Ay lang mahirap sa tao, ang Diyos ay mabiyaya. Matapos na kayong pinagtinanggi nyo na siya, no? Kagaya sa panahon ni Pedro, matapos na tinanggihan si Jesus ng 3 beses, nabiyayaan pa rin naman siya, dahil bumalik siya sa salita, bumalik siya kay Jesus. Nagbalik loob siya. Hindi kagaya ni Judas tumakbo. Ayun ang problema. Ikaw nagpapakita sa bunga mo kung sino ka, tapos sisi kayo na hinahatulan kayo o tawag doon ay etc. mga bagay na yan, no? Walang umatol sa inyo, kayong gumagawa ng hatol sa sarili inyo. Nangangaral lang po ang Diyos. Nagpapagamit lang ako sa Diyos ng tama, hindi nagbabawas, hindi nagdudagdag. Ngayon sabihin nyo kung hindi kayo nagbabawas, sinabi nga ng propeta na yan, sa dulo ng panahon ay magiging batas ito at ayun ang marka ng hayop, yung chip sa kanilang balikat.
Inuulit-ulit ko na nga para lang maintindihan nyo iniunan nyo pa kasi yung ego nyo dahil bakunado na kayo. Hindi nyo malang inisip na nawagan ng propeta, lumabas na kayo, kasi pag sinabing lumabas, nakapasok kayo dun Binibigyan kayo ng space of time para lumabag silabasan. Gaya ni Pedro, kung siya nagkanul ng 3 beses, dapat wala na siyang pagkakataon. Bumalik siya. Si Judas, may pagkakataon naman din sana siya, pero mas pinili niyang tumakbo magpakamatay. Ngayon, ikaw tatanungin ko, ano pipiliin mo? Tatakbo ka? Magpapakamatay? O hindi, pinakita mo lang kung sino ka. Kaya wala ka dapat sisihin. Ang Diyos ay mabiyaya. Nanawagan nga siya, di ba? Lumabas na kayo habang may pagkakataong pang lumabas. Dahil papasok ang Great Tribulation at bago doon magaganap muna ang pag-agaw sa nobya. At babalik muli ang kabigatian. Lagi natin binabasa rito sa quote ng propeta. Pag sinabi kasi babalik, nangyari na ito sa una at babalik uli. No? Kung hindi kayo naniniwala, yun na yun, 2020, ang propeta at pag-ugli-ugli ng kanyang salita, mga quote na lalaking binabasa rito, nagpapatibay na yun na nga. Ngayon, tinutulungan na kayo maunawaan ito. Bakit nasasabi mo na yun? Ano ba nangyari sa noon? Ano bang sinasabi ng propeta? Ano bang tinutukoy ng propeta doon? Bakit naging batas ito? Wala naman ako alam na naging batas ito At ito sinasabi ng propeta doon sa binabasa mo, anong kinalaman doon na kung saan ay babayaran niya mga kalakal sa buong mundo. Hindi ko naman alam yung tungkol doon Kaya nga pinapaalam sa inyo Kaya nga tawag doon, nilahad sa testimonial na realidad na pangyayari at iniisa-isa na doon na realidad, tinestimony ni Mrs. nakaraan kung ano yung nasa likod nito dahil siya nagsisearch siya, no? At sino may akda nito, no? At ano nasa likod ng tawag doon ng ano bang tawag diyan yung may-ari na sa Amerika ng WHO. At saka iba pa mga bagay na yan. May nagmamaneho yan. Binayaran ng mga kalakal kung bakit nakarating sa Pilipinas ang pandemya. At tawag doon ay bakit ginagampanan niya ng mga iba-ibang kalakal dahil mapera ang Roma. Nandoon ang pera upang ipatupad yan. No? Malinaw ang quote, kaya hindi nila maintindihan kasi wala kayong kalam-alam sa panahon nyo. Kagaya na at binanggit ng Biblia, nagsisikain sila, nagsisiinom sila, nagsisibili sila, wala silang kalam-alam, ang paggunaw ay parating na pala. No? Wala silang kalam-alam. Matutukoy lang ba yan sa sanlibutan? Matutukoy din yan sa mga manhid ang buddi dito sa loob ng end time. Pangkalahatan yan sa mga tulog. Kala nyo normal pang panahon, wala kayong kalam-alam. Sabi rito sa Ezekiel 3:19, sabi ito, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila magsisi sa kanilang kasamaan, ay mamamatay nga sila. Ano bang kamatayan? Espiritual. Pag tinanggihan ang salita, lalagyan ng tabing. Kita mo, kahit pinapaunawa sa kanilang maigi para tulungan sila, no? Kala nila at pinipersonal nila. Kala nila pinipersonal lang sila. Hindi po, wala pong panahon ng ganyang ang tawag doon, ang totoong mga anak ng Diyos, binabalaan lang kayo. Ang totoong nagmamahal ay sinasabi ang katotohanan para makaiwas kayo doon, para makalabas kayo doon sa ganong sistema, para maligtas kayo sa ganong pandaraya ng tawag doon ng diablo sa ganong paraanan upang makaligtas kayo sa ganoon, no? Ilabas kayo sa ganong sistema, no? Huwag niyo paunahin yung pride niyo. Panahon na to upang tawag doon ay paniwalaan natin na mayroong ginagamit ang Panginoon para sa iba-ibang kaloob upang sabihin ang mga bagay na ito, no? Iba-iba naman ang gampanin ng mga manggagawa no? Mayroong tinawag para sa warning, mayroong tinawag para sa tawag doon evangelist, mayroong tinawag para sa pastor, teacher, etc. Hindi niyo pwedeng tutulan yan, hindi kayo pwedeng magbawas. Sa ginagawa niyo, inaaway niyo ang Diyos. Amen. Kinakalaban niyo ang Diyos na siyang gumawa at siyang tumawag. Tawag kayo ng tawag sa Diyos. Hallelujah, sa simbahan. Hallelujah, Lord. I love you, Lord. Tapos inaaway niyo rin ang Diyos. Shimon niyo. Mga hipokrito. Sinasaktan niyo ang Diyos. Kayo na nga lang nililigtas. Wala kayong pag-ibig sa salita. Di ba ang salita ay Diyos? Amen. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila ng kapagsisi sa kanilang kamatay, mamamatay nga sila dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit hindi mo na iyon pananagutan. Amen. Wala akong pananagutan. Pero dahil sa nagmamahal at narito pa ang nobya ni Kristo habang may space of time pa para pagsabihin ang katotohanan upang babalaan, no, bago dumating man lang ang pag-agaw, sinasabi pa rin ang katotohanan. Magalit man kayo sa hindi. Ang dami mga pastor ngayon na hindi kaya magsalita ng katotohanan dahil alam nila marami mga galit sa kanila. Mapalad nga kayo, may naninindigan ng mga ngaral kagaya ng ganito, no? Upang tayuin ang salita sa kabila man ito, maraming mga galit sa iyo, pero
okay lang. No? At least ako mahal ko kayo. Kung kayo wala ng pag-ibig sa akin dahil nagagalit kayo sa pagsasabi ng katotohanan, problema nyo na yun. Sino susundin ko kayo? Ang dami ng mga ganyan mga ngaral. Hindi pinipili pakinggan ang salita ng Diyos dahil maraming mabangga sa kanilang mga barkada. Kampi-kampi. No? Mas pinili pa nilang kampi-kampi kaysa sa kampihan ng Diyos. Dinidinay nila ang salita pero ang tao hindi nila maidinay. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Wala kayong hiya sa Diyos. No? Galit na ang Diyos. Talagang tumano sa loob ko. Malapit na paghihiganti niya sa masasama. Ang masama sa tingin ng Panginoon, alam niyo kung ano? Yung mga taong narinig ang babala pero tinatanggihan ito. No? Ayun ang katampalasanan. Ayan ang kalaban ng Panginoon, yung tumatanggi sa kanyang salita. Ikaw na lang nililigtas. Siyempre, ayun ang masama. Tapos ikaw pagalit. Ayun ang masama. Buti pa hindi nakarinig. Kasi ikaw narinig ka, dinaanan ka, binalaan ka, ang dami pang mga rason, ang dami pang mga cheche-borichi upang itong tawag doon at tuyain at tawanan pa. Pero pinagtatawanan lang, sila na nga nililigtas. Akala naman lang hindi matutupad yung Proverbs na sinasabi na kung saan ako naman natatawa sa huli. Kayo na lang minamalasakitan, kayo pang ganyan. Hindi nyo man alam nakakarinig yan sa taas. Halibasa nakatingin kayo sa tao, hindi nyo malang maisip ang salita ay Diyos, ang Diyos inungusap sa bawat espiritu sa bawat iglesia. Siyang Diyos na pinaglilingkuran nyo, tinutuya-tuya nyo lang. Amen. Isa lang akong vessel. Maaring nakikita nyo mukha ko, maaring para sa inyo, masama ang record ko sa inyo. Pero ang Diyos gumagamit ng ibang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Gumagamit, sabi ng propeta yan, gumagamit ang Diyos ng hindi katangi-tangi sa tao para gawin niyang katangi-tangi. Para lumabas ang pananampalataya nyo kung ano mayroon kayo. Siyempre, magiging tabing yun sa kanila. Ay siya, gagamitin ng warning at siya magsasabi ng mga katotohanan ng ganyan. Elder ko na lang nasikat. I-record niyan noon, ganun. Tapos yung pagtanggi nila sa salita ngayon, hindi nila maisip, mas matindi, mas masama pa sila sa akin. Ano kayo ngayon? Di ba yan ang kasamaan sa Panginoon? Tanggihan ang kanyang salita. Kaya, yan ang gagawin ng Panginoon ngayon. Hindi siya mimimilit. Nasa sa inyo na yan. Ang gagawin lang ng Panginoon, ayon sa ating subtitle, sino man sa inyo na pumanig sa Panginoon ay lumapit sa akin. Ayun na lang pananawagan ng Panginoon. Sa panahon ni Moises ay tawag na bumaba siya sa bundok ng Sinai. Nakita niya ang mga Israel ay tawag doon, ay nagsamba na sa mga tawag doon at Diyos-Diyosan nila. Naabutan ni Moises ng ganong kalagayan. Hindi niya pinaghihila yung mga tao. Halik kayo rito. Tigilan niyo yan. Halik kayo lahat dito. Lahat. Hindi po lahat. Pasensya na kayo. Kayo rin, sabi ng propeta, kayo rin gumagawa ng sarili niyong pagpapasiya, pagpapahamak. No? Ang sabi lang niya, no? At tawag doon, at ang sa panig ng Panginoon ay pumarito. Yun lang. Amen. Ganun lang kasimple. Ngayon, paano ka naman makikinig? Kung hindi ka sa Diyos. Malinaw ang binasa natin kanina. John 8:47, ang sa Diyos ay makikinig sa salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Humahatol ako doon. Kayo ang gumagawa. Dahil ang salita hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. No. Ngayon, may lalapit ba sa pananawagan ng Panginoon? May pumanig ba kay Moises? Why? Hindi magpapadala ang Panginoon ng ministering ito kung wala ring tutugon. Amen. No? Makakalungkot nga isipin kung sino pa yung nasa labas, sila pa ang tumatanggap. Ang dami ko kayo nakakusap sa messenger. Kung sino pa ang nasa loob ng sariling bayan, sila pa ang tumanggi. Amen. Mga end time pa yung sariling kaaway, kapwa end time. Sariling bayan. Sinabi lang ni Jesus, ang kasulatang ito naganap sa inyong harapan, nabulabog sila, inaway si Jesus. Ganon nangyayari ngayon. Paghihiwalay ng mga trigo at mga panirang damo. Kinukuha ni Satanas ang kanya, kinukuha ng Diyos ang kanya. Sabi pa ng propeta, binasa natin nakaraan. No? May tutugon ba? Meron. Sabi rin sa John 10:14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Kaya hindi na kailangan hilain pa ni Moises doon ang tawag doon, ang papanig sa kanya. Dahil pag sinabi lang ni Moises, ang sa panig ng Panginoon ay pumarito. Lalapit.
ang sariling kanya. No? Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Lalapit ng lalapit. Amen. Bakit may lumalapit? May lumalapit po. Nagpapasalamat pa sila at na-enlightenment sila. Pero kayo, ka mga end time, kamusta na kayo? Parang sila pang mayroong propeta sa uling panahon ito eh. Buti sana, yung tawag doon, gumawa ako ng sariling aral ko, tapos binaklis ko yung, binagbabaluktot ko yung aral ng end time message. At pati yung sinalungat ko yung aral ng propeta. Pambira, yung mensahe ng propeta, ay yung mga quote na binabasa ko tungkol sa bakulaw, galing yun sa mensahe ng propeta. Amen. Hindi po galing yun sa denominasyon. Oh, ngayon, bakit Barjeo, ba't yung tumanggap sa denomination? Baka pareho kayo. Eh baka yung mga nasa denomination, sila ang bahagi ng anti-message. Kung kayo tuloy na sa loob ng anti-message, bakit sampid lang kayo rito? Kaya lumalabas kayo. Oh? Nilalantad lang ng Panginoon mga paimbabaw dito, panahon na eh. No? Natago nyo yun sa matagal na panahon. Ayun sinasabi ng propeta, ang marka ng Diyos at marka ng hayop, nagaganap na yan noon pa. Pero dahil hindi pa dumadating ang maging batas ito, hindi pa sila mahuli-huli sa kanilang paimbabaw at kahipokrituhan. Yung dumating ng batas nito, yung dumating na ang chip sa kanilang balikat, naglantaran na kung sino sila. Oh, masisisi nyo kami. Nagagalit kayo sa akin, kayo naman ang pumili ng lugaw. Kayo ang isaw, tapos sinisisi nyo si Jacob. Nagpahalaga sa pagkapakanay, Shimon nyo. Amen. Mahal ko kayo, pero kung wala kayong pagmamahal sa salita, wala akong magagawa, pero hindi pa rin nagbabago pag-ibig ko sa inyo. Sawata ay sawata. Kayo nagpapakita, nagiging mamatay tao, tapos sabihin ni, tawag dyan, ni Charlie? Tawag doon ay, ikaw lang ba pinahayagan ng Diyos? Kala mo, ikaw lang marunong, ikaw lang ba nagbabasa? Alam mo tinig yan, Brad? Kung nanood ka ngayon, alam mo ba kung saan tinig yan? Nagbabasa ka ba ng Bible? Ha? Hindi mo napapansin ng Spirit mo kung kanino tinig yan? Di ba ganyan din sinabi ni Korah? Ikaw lang ba, Moises, ang pinahayagan? Ikaw lang ba ang marunong? Kung bakit sa paano ba, ikaw lang ba nagbasa? Naunsa na mo, sa Bisaya pa. Oh. Tapos ano ginagawa? Namumuot sa akin, nagagalit, nanuluyan, nananawa. Ano ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay ang kanyang kapatid. Tingnan yung espiritu nyo. Kayong gumagawa ng sarili nyo bunga, sinisisi nyo yung mga nagpahalaga sa salita ng Diyos. Tapos dahil hindi kayo nagpahalaga, bunga nyo lumalabas, nagiging killer kayo, nagiging mamamatay tao kayo. Oh. Pipigilan nyo mag-warning ang Panginoon tungkol dito, panahon na. Amen. Noon, sabi pa noon, nagaganap na ang marka ng hayop. Nagaganap na ang marka ng Diyos noon, kahit noon pa nagaganap na. Pero sa dulo ng panahon ay magiging batas nga ito. Amen. Sa loob ng church ages, simula kay Paul hanggang kay Branham, sa panahon ng Pentecostal, bago pa pumasok ang Laodiceas, hindi pa yan nagaganap. Ang marka ng hayop ay nagaganap na sa spiritual pa lang, sa pagtanggi sa salita. Pero sa dulo po ng panahon ng Laodicea o sa bride age, lalabas na ang batas na ito na sistema na sinasabi sa Revelation 13 na hindi sila makapagbili, hindi makapagbenta. Sige nga, i-apply nyo nga yan sa spiritual, hindi makapagbenta, hindi makapagbili. Di ba naman kayo mga mangmang? Makakabili ba? Pabili bang toyo? Pabili ang suka doon sa spiritual na marka ng hayop? Ang pagtanggi sa salita, marka ng hayop. Hanggang doon na lang kayo, hindi na kayo makamove on. Kamangmang nyo naman. Kaya nga hindi kayo makabenta, hindi kayo makabili. Kasi literal yun. May tindahan ba sa spiritual? Oh. Amen. Kaya nga kayo nagpabakulaw doon kasi tinanggihan ng salita. Ngayon dahil mabiyaya ang Panginoon, nanawagan siya ng last warning para bumalik kayo. Hindi naman tinitingnan ng Panginoon gaano kapula kasalanan nyo eh. Hindi naman kayo tinutuya ng Panginoon na ginawa nyo yan. Naawa nga eh. Dahil may maraming mga daraya lang. Naintindihan ng Panginoon nyo na maraming mga daraya. O kaya nahinaan kayo ng loob, nadala kayo ng emosyon nyo, natakot kayo sa panahon ng pandemya. At nananawagan ang Diyos upang pagsisihan nyo yun at magbalik. Lumabas na kayo habang may pagkakataong lumabas. Amen. Dahil darating ang pag-agaw. Ayun ang sinabi niya sa quotes, di ba? Hayaan nyo muna magsalita, isa-isay natin uli yan. Di ba? Ugnay-ugnay naman eh. Hindi man ako nagtagpi-tagpi nito eh. Ang siyang Diyos na tumawag sa ministry ito, siya nagsasaayos na ito ng mga kanyang mga quote at mga kanyang verse. Kung saan tama, ilalagay yan. Babasahin mo na lang eh. May kwento na eh. Alam mo na kung plano pag alam mong panahon kinakabuhayan mo, makikita mo yung pag-ugnay-ugnay eh. Kung bakit nangyari yan ang batas na ginawang batas ang marka ng hayop eh. Mga bulag na lang, mga taga-akay ng kapwa bulag. Hindi kayo naawa sa mga membro nyo. Hindi naman sa inyo yan, sa Diyos yan. Nagkakamatayan na sila sa physical, nagkakamatayan pa sa spiritual, hindi kayo naawa.
Ginajustify nyo yung mali yung ginawa dahil nahihiya kayo, dahil baka sabihin ng membro nyo, pinahamak nyo kayong pastor. Eh kung hindi kayo kaya magsisi sa kapwa, sa membro nyo, na magsisi kayo sa membro, nagawa nyo na mali ang pagkaunawa nyo, at tawag doon, hindi ko rin kasi naintindihan, kaya pumayag ako sa inyong gawin yun. Kung hindi nyo kaya pagsisihan yun sa mga membro nyo, at tatawag doon, humingi kayo ng paumanin sa kanila, paano pa kayo makapagsisi sa Diyos? Amen. Sige nga, tao nyo pa lang yan, ha? Kayo pa ang namumuro dyan, hindi nyo kaya magpakumbaba. Yan, kasi kayo nagpaka-Diyos sa pastor nyo, sa membro nyo. Amen. Imbis ang Panginoon dakilang pastor, kayo ang naging pastor sa membro nyo. Inagaw nyo ang tupa ng Diyos. Mga lapastangan, mga katampalasanan. Kagabi, ginising ako ng Panginoon, madaling araw, impunto, 3:00. Naulit na naman yung panahon nang binigyan niya ako ng swords, maraming anghel na nag-aawitan, yung panahon pagtawag niya, na bago ko siyang tumugon, 6 years akong pinaghintay ko siya. Hindi kagad ako tumugon, hinabol ako parang si Jonah. Tapos may lumapit na liwanag, nagbigay ng swords, ilabas mo mga tupa sa gitna ng mga lobo sa pagtawag niya sa ministry, at tumulang 2019. Pagtugon 2019, 2020, pumasok ang pandemya. Warning ministry lang pala, para awatin kayo magpabakulaw. Tapos inawat ako ng elder sa Manila na sikat, taga-Taytay, na wag paniwalaan yung aral ko ng bakulaw dahil babahagi ng marka ng hayop. Sarahan yan sa mga simbahan, wag tanggapin, at saraduhan yan, at wag kayo manonood sa mga live niya, ganun. Ano ginawa ng Panginoon? Natupad ang Isaiah 41, 9 hanggang pababa. Ang lahat mga ngaway sa iyo ipapanaw. Pati rito may kumukontra-kontra. Ako bang pumatay sa kanila? Sila sa pagbabatikos nila, silang gumawa noon. Nalalaman ko na ganun nangyari sa kanila. Pinaghihiganti ng Panginoon kanyang salita. Hindi nyo kasi pwedeng awatin ang layo ng Panginoon sa ministry pag may nag-warning ministry. Huwag nyo harangan. Dahil panahon na para balaan niya dahil at para makarating sa kanyang mga anak na hindi sana sila madaya ng sistemang yun. Nang dumating na ang batas ng marka ng hayop. Aawatin nyo, sino kayo? Pipitigin lang kayo ng Panginoon, tatanggalin kayo sa mundong ito para magawa niyang gusto niya. Ngayon, kung ako pala mali, dahil elder siya, sikat siya, at matagal na siyang pastor o elder o tawag sa kanya, sikat na sikat siya, at mayaman pa siya, no? At karamihan dyan, inidulo pa nga siya. Eh, kung ako pala mali, hindi nyo na kailangan ako pasarahan ng mga simbahan. Hindi nyo na kailangan siraan papatalikod para wag panuurin mga bagay. No? Sa ginagawa nyo, pumapatay lang kayo ng tao. Hindi nyo na kailangan pasaraan doon sa simbahan. Kasi, kung ako mali, noon pa, 2020, pinatay na lang sana ako ng Panginoon para hindi ako makapag-warning ng mali. At sana, ang elder nyo pagbuhay ngayon. Diba? Kaya, makikita mo rito, ang salita ng Diyos ititindig niya dahil may purpose siya. Para sa nakakarami. Wala rito tinitingnan, elder kasi yan eh. Mataas kasi yung mga bagay. Lahat tayo pantay-paytan sa Panginoon. Walang mahirap na, walang mayaman. Tapos elder pa kayo. Pinalitan nyo lang naman. Sabi nga ng Biblia, huwag kayo magpapatawag ng elder, huwag kayo magpapatawag ng ama. Ano pagkakaiba niya sa Papa sa Roma? Huwag kayo magpapatawag ng ama, isa lang ang ama sa langit. Ano ba yung elder? Isa lang elder natin, ang Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hindi pa ka nakontenta sa pagkapastor. Dagdagan nyo pang elder. Si Brother Branham nga, ayaw magpatawag ng prophet, pero prophet pa rin siya eh. Sinabi niya yan, nakakarinig ako ng ganyang audio habang nakikinig ako ng kanyang preaching. Basta nagpapagamit lang daw siya. Hindi ko kailangan ng karangalan ng tao. Ako nga, hindi ako nagpapatawag ng pastor eh. Kayo kinikilig pa. Pastor. Hindi makikita yung mga antikristo. Ang pakay nila laban sa salita at titulo ang habol pero wala namang salita. Amen. Pag dumating na yung panahon ng dapat ay sabihin ng katotohanan, hindi nila masabi, hinahayaan lang nila kompromisong salita dahil wala naman talagang salita. Amen. Kaya sabi rito, sa Revelation 22:11, sabi rito, ang liko ay magpapaliko pa, ang marumi ay magpapakarumi pa, at matuwid ay magpapakatuwid pa, ang banal magpapakabanal pa. Kaya hindi nakataka-taka. Imbis na piliin nila ang pananawagan ng Panginoon sa last warning na ha, tandaan nyo yan. Amen. Part 6 na tayo. 2 na lang ang kulang. Tutuloy ko yung testimony ko kagabi. Ginising ako ng Panginoon 3:00. First time ko, kasi ako, kahinaan ko talaga, at least aminado ako, kahinaan ko mag-pray na lang umaga na, pagising na. Pero, naalala ko nung panahon nung nagbigay ang sword ng Panginoon sa akin, at tawag doon ay
madaling araw din yun, ginising ako ng Panginoon. Tapos may pumasok na liwanag na nakakasilaw ng mawang nagbigay ng sword, no? At ang kanyang commission nga, ilabas mo ang tupa ko sa gitna ng mga lobo, no? At naulit-uli yung kagabi, no? Tawag doon at ang tinig na nag-aawitan mga tawag doon na parang mga anghel na sa mga tawag doon at basta ang sarap sa tenga. Gusto ko na sana matulog kasi ang sarap pakinggan para mapapasarapan ng tulog ko. Pero yung pipikit na ako, bangon. Tapos di pa rin nakinig. Sino kayo? Kala ko wala lang. Tapos ang tulog, pikit ako ulit kasi ang sarap ng tinig. Nag-aawitan. Parang, paano ka narinig noon? Yung parang tawag doon, yung narinig ko sa panahon na yung the same yun. Mga awitan ng mga anghel, mga di ko maintindihan, basta ang gaganda ng mga choir, no? Ang hirap paliwanag, no? Basta ang sarap pakinggan. Tapos pipikit na naman ako, matutulog ako. Sabi, bangon. Tapos tumayo ako. Pagtayo ko, humiga na naman ako kasi nasasarapan nga ako sa tugtog sa mga awitan nila choir. Nagsalita na siya ng diretso, bangon, manalangin kayo. Manalangin kayo. Tawag doon at tamang pagkasabi, tawag doon at manalangin kayo na walang patid. Sinabi niya, maghanda kayo, maghanda pa ulit-ulit, maghanda kayo, maghanda kayo, maghanda kayo. Kukunin ko na ang nobya. Amen. Kukunin ko na kayo sa mundong ito. At ang aking galit ay bubuhos ko na Amen. sa mundong ito. Ayun ang binitawan niya kagabi. At naulit yun, yung nagpipray na kami ni Mrs., naghahawak kaming kamay, biglang kumilos ang Panginoon, nanginig ako. Tapos speak ang Panginoon sa kaligitnaan ng prayer namin. Tapos inulit niya ulit yung sinabi niya para malaman namin ni Mrs. ang kanyang tawag doon, ang kanyang pinapasabi, no? At tawag doon, magpakatatag kayo, magpakatatag. Inulit niya. Ayun naman sinabi sa amin sa kaligitnaan ng prayer namin, no? Tapos yung katawan ko nanginginig na yung kamay ko habang hawak kamay. Tapos magpakatatag kayo, tibayin niyo ang inyong loob, magpakatatag kayo, no? Magpakatatag kayo, inulit-ulit niya yun. Tapos magpakalakas kayo, no? Manalangin kayo palagi, magpakatatag kayo, manalangin kayo na walang patid, magpalakas kayo, no? At tatawag doon, inulit niya naman sinabi niya, at sabi niya, kukunin ko na ang aking mga nobya, anumang oras ay babalik na ako. Amen. Ayun ang dahilan kung bakit siya nag-last warning, pinagtibay ng prayer. Hindi po ako nagbibiro sa inyo, hindi ko ginusto yung nangyari, masarap ang tulog ko noon, hindi talaga ako bumabangon ng ganyang oras, ay kasarapan ng tulog yan. Pero pag nangyari yun sa akin, ibig sabihin, pinabangon talaga ako ng Panginoon. No? Ugali ko mag-pray na ako paggising. Isa yan sa kahinaan ko, tamad ako mag-prayer madaling araw. No? Pero pag may panahon, hindi may ibig sabihin manggagawa ka, lahat ng panahon malakas ka. Pero may panahon ng kagalahan ko, ginagawa ko rin naman. No? Pero tatawag doon, at pinagalitin ako ng Panginoon na magpalakas ka, bangon ka, maging padalanginin kayo. No? Amen. Ayun ang binili niya, maging mapalanginin na kayo. Naalala ko si Jesus sa panahon na yon, yung malapit na siya damputin ng mga Pariseo, at tatawag doon at ginising niya yung mga alagad ni Kristo. No? Huwag kayong matakot sa pag-idlip dahil yung kaawa hindi nyo alam. No? Di ba? Sa panahon na yon, to si Jesus ay lumuhod doon sa bato at tatawag ng langit, umiyak siya ng dugo dahil alam na niya yung oras malapit na. No? Ang pagkakaiba lang natin sa panahon ni Jesus, siya'y dinampot, siya'y pinatay hanggang sa krus ng Calvary. No? Ang pagkakaiba lang, binayaran niya sa Calvary. Ang hinihiling na ng Panginoon, magpalakas kayo. Kasi sa kalakasan ng revival ng ating salita, ang ating revival sa ating puso, sa salita ng Panginoon o sa kanyang katuwiran at sa kanyang espiritu, ayun kasi ang mag-a-adapt o magpapalit sa ating body change. No? Walang ipapalitan ng katawan na mahina-hina. Ayun kasi magtutulak sa atin na tayo mapalitan na ng katawan ni Kristo. Kasi ano yun glory to glory yun yung kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian Paano ka papalitan ng katawan kung nangihina ka, malahininga? Hindi po. Kailangan badat ng kang malakas. Ano yung kalakasan yun? Yung tinatawag sa Biblia na may ilawan ka at may langis ka. Biro mo may ilawan ka pero wala kang langis, paano ka makakasalubong ng kasintahang lalaki? Ulitin ko, ang langis at ang ilawan, yan po ang kalakasan ng revival sa iyong puso. Yung mga tunay na mga mananamba sa espiritu. Yung hindi pa hinahina, hindi malahininga. Dahil yan ang magdudulot ng body change. Ang kulang na lang sa atin ngayon ay body change. Amen. Yan na lang, ayan tinatawag natin na pag-agaw, body change. Ang pag-agaw naganap sa salita na kung saan ay tawag doon, ang kapahayagan ito ay naganap sa inyo. Ang kapahayagan ay siyang pag-agaw na naganap sa inyo. Sinabi ng propeta,
Ang pag-agaw isang kapahayagan. Yung salita na dumating sa atin. Tapos i-glory to glory tayo noon. Kaliwalitan patungo sa kaliwalitan hanggang dumating na ang panahon ng papalit ng katawan dahil sa ang kasamaan ito ay tumitindi na at tutugisin ng mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos o mga nobya ni Kristo, hindi pa pinutulutan ng Panginoon kasi kumapit sila, pinagtanggol nila ang salita ng Diyos, pinili nila pagtanggol ang kapagkapanganay. Kaya hindi sila pwedeng magalaw ng kaaway dahil tawag doon ay pinagtanggol nila ang salita ng Diyos o inilagaan nila ang kanilang pagkapanganay. Kaya ang reward nila, hindi sila kagaya sila ng propeta, hindi ang nobya, hindi makakapasok sa Great Tribulation. Makakaranas lang sila ng squeezing time, pero hindi sila papasok sa Great Tribulation. At ang squeezing time o panimula ng kahirapan na sinasabi sa Bible, naganap na 2020. Amen. That's it, the Lord. Na hindi na malaya ng iba. No? At ang Great Tribulation, papasok na po. Kaya yan ang title natin ngayon, ang huling babala bago ang matinding paglipol. May sinasabi ba ang Bible na panimula ng kahirapan at matinding kahirapan? Basahin niyo yung Mateo 24:24. Tingnan nyo simula sa taas hanggang sa baba. May madadaanan kayo dyan. Mamaya babasahin naman natin. Panimula ng kahirapan. Tapos sa baba noon, may mababasa kayo doon sa kaligitnaan ng Biblia. May mababasa kayo doon ang matinding kabighatian. Kaya sinasabi ng propeta sa kanyang quote, babalik muli ang kabighatian. Bueno, malaking kabighatian na mangyayari sa buong mundo. Pag bumalik yun, aagawin muna ang nobya. Kaya nga siya nananawagan. Magsisisi lang ang gagawin. Magsisisi lang ang gagawin. Huwag niyo i-condemn sarili niyo. Hindi ko nga kayo kinukondem eh. Bakit kayo nakukondem? Sino tuturo sa inyo mag-condemn? Ang diablo, hindi ako. Pinapabalik lang kayo sa salita. Huwag niyo kukondem ang sarili niyo. Hindi ko kayo nga kayo kinukondem. Kayo pa kaya. Kung nga naturukan kayo, kung nagpabakulaw kayo, I don't care kung basta nagsisi ka. Hindi ko na tinitingnan kung anong pagkakamali mo sa una. Ang inihiling ng Panginoon, magsisi ka. Si Pedro nagsisi, pinagkanulo pa nga niyan 3 beses. Si Jesus, samantalang si Judas, 1 beses lang. Ano mas matindi? Si Pedro pa nga 3 beses niya itinanggi si Jesus Pero nagsisi. Nakabalik sa kay Jesus. Naging apostol pa niya. Kasama ni Pablo sa panahon nun. Sino ako para humatol sa inyo? Isa lang din ako binigyan ng biyaya ng Panginoon. Walang karapatan akong humatol. Ang salitang humahatol. Ngayon sabi ng propeta, sabi ng Biblia, ang pagtanggi sa salita at paglayo sa kalooban ng Panginoon sa kanyang katuwiran, yan ang naguhukay sa iyo para sa iyong sariling libingan. Ikaw ang pumapatay sa sarili mong kagagawan. No? Kung tinatamaan kayo sa salita ng Panginoon dahil masakit, dahil tapos nyo nang ginawa, sinabi nga ng propeta lumabas na kayo habang may pagkakataong lumabas. Amen. Repent lang. Repent. Dahil malapit ng pag-agaw. Kasi kung magpapatigasin mo pa yung puso mo, pag pumasok na ang panahon ng Great Tribulation doon, may kaligtasan pa rin naman. Pero sarili niyong dugo ang kabayaran para lang kayo maligtas sa mga tinatawag na mga foolish virgin. Meron pong tinatawag na mga hirang para kunin sa pag-agaw. Huwag kayong papasok sa Great Tribulation para sa sarili niyong dugo para lang kayo maligtas. Kung gusto niyo yun, sige. Ayan ang hinahanap niyo Pero nanawagan ng Panginoon para sa mga hirang na kung saan kukunin sila ng buhay. Amen. Sabi ng Biblia, sabi ng propeta, ang panahon natin, ang pinakamasamang panahon kumpara sa mga unang kapanahunan. Pero ito rin ang pinaka-glorious day sa mga anak ng Diyos o sa mga hirang ng Diyos, sa mga nobya, na totoong mga nobya ni Kristo. Bakit? Kasi sa mga unang church age, sa unang kapanahunan, hindi sila, kailangan nilang mamatay muna para sila dumaan sa kalamatayan para bago sila dumiretso sa langit. Pero sa dulo ng panahon ito, mayroon tayong offer ng Biblia na mayroong hindi matitikman ang kamatayan. Saan nyo magaganap? Sa dulo ng panahon, bago pumasok ang Great Tribulation. Kasi kailangan silang kunin ng buhay kasi papasok na ang Great Tribulation. Amen. Ayun ang dahilan kung bakit may kukunin ng buhay na hindi dadaan sa kamatayan kasi papasok na ang Great Tribulation. Kaya ito rin ang pinaka-glorious day para sa mga totoong mananampalataya. Ito rin ang pinaka-kakilakilabot na panahon para hindi sa mananampalataya. Kasi kung paano pinahirapan si Jesus at mga panahon ng mga iglesia noon pinapakain sa mga liyo at mga bagay ng mga panahon na yon, no? Panahon ni Hitler, mauulit yan sa panahon natin sa Great Tribulation, mas matindi pa raw sabi ng propeta.
Oo, maliligtas ka, pero sarili mong dugo ang bayaran mo. Paano kung sa pandemya pa lang at dahil sa pagtaturok, dahil hindi ka na makapasok sa trabaho at makatravel at nadiwag ka na? Paano pa kaya nasasabihin mo, ay doon na lang ako para lang ako maligtas, sarili ko ng dugo? Paano kung hindi ka papatayin agad? Tanggalan ka ng kuko, tanggalan ka ng mata, balatan ang balat mo, ipakain ka rin sa leon, etc. Ang mga bagay na yan, pahirapan ka nila bago ka mamatay. Paano na lang? Madaling sabihin, pero pag nandun ka na, kung paano mo tinanggihan ang panimula ng kahirapan, paano pa kaya ang matinding kahirapan? Ngayon pa nga lang, dami nang sumusuko eh. Ngayon pa lang, hirap na kagad magsisi, may nag-warning naman. Tapos nahirap kayong tawag doon, paniwalaan ang salita ng Panginoon dahil sa ego.